Ang ating pong verse ngayon ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Mark 12 verse 30 to 31. Ito po yung dalawang utos na pinakamalaga ng Panginoon po sa atin. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Mga kapatid, tayo po nandito po sa mundong ginagalawan natin. Ang sabi po ng Panginoon, yung dalawang napakalagang utos po niya, ibigin po natin ang Panginoong Jesucristo ng buong puso. Ibig sabihin po, huwag po tayong maging plastik sa harapan po ng Panginoon. Tanggalin po natin yung maskara natin. Ibig sabihin, ibigin po natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas ang Panginoong Jesucristo. Sa araw-araw po ng buhay natin, kailangan po, lagi po tayong nakapukul ang pag-iisip natin sa Panginoon. Yung tunay po na tinatawag na taos po sa puso natin, na tunay nga po na may pagmamahal tayo sa Panginoon. Minsan po, iniiwanan natin ang Diyos, no? Minsan, lumalayo tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, yung sinasabi ng Panginoon, ibigin mo buong puso mo, buong kaluluwa, buong lakas, wala po yun sa atin. Minsan, nawawala po tayo. Bakit? Minsan, pag dumarating po yung bagyo ng buhay natin, kaya sabi niya, ibigin mo yung buong puso't kaluluwa. Dahil sa Panginoon mo lang matatagpuan ang lahat ng iyong kailangan. Kahit ano po mga kapatid na source ng lakas, pag-iisip, sa Panginoon lang po natin matatagpuan. Hindi po sa iba, hindi po sa tao, secondary na lang po ang tao. Tunay nga po mga kapatid na kung iibigin po natin ang Panginoon ng buong puso, ay kayang-kaya po nating itaas at ipagmalaki ang pangalan ng Diyos. Mga kapatid, sa totoo lang po, sapat na ang ginawa ng Panginoon ng mirakulos sa buhay po natin. Nagkaroon siya ng ginawa ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya, hindi pa ba sapat na ibigin natin ang Panginoon ng buong buo sa buhay natin? Doon po siya'y napako sa krus ng Kalbaryo. Doon siya'y dumanak ng dugo. Doon lang po, kumbaga, intact na po ang ginawa niya sa ating buhay. Nagkaroon na po ng gawa ang Panginoon sa buhay po natin. At doon po makikita natin, kumbaga, inibig tayo ng Panginoon. Kumbaga, ipalit naman natin yung sabi ng Panginoon kanyang utos na ibigin mo ng buong puso at buong pag-iisip. Mga kapatid, tunay nga po kung iniibig natin ang Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa at buong lakas, kailangan po ibigin din po natin ang ating kapwa katulad po ng pag-ibig natin sa ating sarili. Tunay nga po mga kapatid, napakalaga po ang inuutos ng Panginoon. Dahil po, sa paningin po ng Panginoon, lahat po tayo pantay-pantay. Wala po siyang itinatwa, wala siyang itinakwil. Kaya nga po tayo, sabi ng Panginoon sa pangalawang utos niya, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dapat po, kung sino man po o kahit ano man yan, nasa paligid po natin, pagmalasikitan po natin yan, yung mga kapwa po natin, lalong-lalo na po, mag-share po tayo ng salita po ng Panginoon. I-share po natin yung kabutihan ng Panginoon. I-share po natin kung paano po tayo nakakilala sa Panginoon, sa mga kapwa nating nasa paligid po natin. At yun po yung gusto ng Panginoon sa buhay po natin. At gusto ng Panginoon makita sa puso po natin. Dahil ang tinitingnan po ng Panginoon, hindi po yung panlabas na kaanyuan po natin, mga kapatid. Ang tinitingnan po ng Panginoon ay yung kalooban, yung loob po ng puso po natin. Totoo ba yung puso natin na kaya nating mahalin yung mga kapwa nating nasa paligid natin? Mga kapatid, yan po yung unang pangunahing sinabi. Yan po yung pangalawa
na pangunahing sinabi po ng Panginoon sa kanyang utos. Mahabag po tayo sa mga taong nasa paligid po natin, mga kapatid. Kahabagan po natin sila dahil po tayo, kinhabagan po tayo ng Panginoon. At kung hindi po tayo kinhabagan ng Panginoon, ay wala po tayo dito sa ating kinaroroonan, mga kapatid. Hindi natin alam dahil po nung po tayo iniredeem ng Panginoon sa ating kasalanan, nung po tayo ay kinuha doon sa kadilim at dinala po tayo sa kaliwanagan, ibig sabihin po walang itinatwa po ang Panginoon. Lahat po ay sinagip niya upang maligtas po tayo. Ganon din po naman tayo yung pinag-uutos ng Panginoon. Ibigin natin ang ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sino man po yung nasa paligid natin, wag po nating baliwalain. Lalong-lalo na po, ito na yung panahon para po mag-share po tayo ng salita po ng Panginoon sa nangangailangan po. Wag po tayong patumpik-tumpik pa. Malapit na pong dumating ang Panginoon, mga kapatid. Kung sino man pong nasa paligid natin, wag po nating hayaan na sila po'y hindi makarinig ng salita ng Panginoon. Magmalasakit po tayo sa mga kapwa po natin na nasa paligid po natin. Sino man sila, kailangan po pagmalasakitan po natin sila, mga kapatid. At tunay nga po, mga kapatid, kung po makita po sa atin na tayo po ay dumadalo yung pagpapala po sa atin. Tayo po yung ginamit ng Panginoon bilang daluyan ng kanyang salita para po makarinig para po ma-share natin sa ibang tao kung paano po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Kumbaga, itaas natin yung pangalan ng Panginoon para mag-glorify ang Panginoon, para po maging masaya ang Panginoon sa buhay po natin. At yun po yung nararapat Ano ba sabi po ng Panginoon sa Book of Matthew? Go and make disciple for all nation, baptize in name of the Father and the Son of the Holy Spirit. So kailangan po talaga ikalat po natin yung magandang balita ng kaligtasan, At ito po yung utos ng Panginoon sa atin. Mahalin natin ang Panginoon ng buong puso. Kasi noon siya'y napako sa krus. Kita nyo, sino yung una nagmahal? Hindi naman po tayo yung una nagmahal. Ang Panginoon yung una nagmahal sa atin, kaya po tayo inasagip ng Panginoon doon sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Kung titingnan po natin, mga kapatid, hindi po sapat yung ginagawa natin para po tumbasan yung ginawa po ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Anong mayroong pagmamahal po ang Panginoon sa atin? Anong pag-ibig mayroon ang pagmamahal po ang Panginoong Jesucristo para sa atin? At kung minsan ang nakakalungkot po, minsan nakakalimutan natin o nababaliwala natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Bakit ko po nasabi, mga kapatid? Minsan naiiwan natin. Kumbaga, isinasantabi lang natin. Hindi natin napapamuhay. Hindi natin nadadala. At dapat nga po, ang sabi nga po ni Paul, dapat po tayo ang makatingta at hindi tayo ang matintahan na nasa paligid po natin. Amen? So napakaganda po ang mensahe po ng Panginoon sa atin sa umagang ito. At nais ko po mga kapatid sa mga oras na ito na kung tunay nga po na inibig natin ang Panginoon at kung hindi pa po talaga na pinapasok natin ang Panginoon sa buhay natin, mangyari po na manandali po tayong manalangin. At kung sino man po, saan man sulok po kayo ng mundo naroroon sa mga oras na ito, hindi po maikli ang kamay ng Panginoon para po abutin kayo. At magkaroon po ng bagong pag-ibig sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng pagmamahal sa ating kapwa po. So, sa mga oras pong ito, kung kayo man po ay nanunood ng video ito o nakikinig ng video ito, kayo po ay sumandaling samahan nyo ko sa maikling panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mga oras na ito. Maraming salamat sa opportunity na binigay mo sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw yung Diyos na nagbigay, Panginoon, ng tunay na pagmamahal, Panginoon, sa amin.
Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, dalangin ko po Panginoon Lord, sa aking mga kapatid, saan man sulok sila ng mundo naroroon Panginoon. Lord, hindi maikli ang iyong kamay para itouch mo ang kanilang puso Panginoon o Lord. Buksan mo ang kanilang puso Panginoon, ang kanilang pag-iisip Panginoon o Lord. Upang sa ganun Panginoon Lord, ay lubusan ka po Panginoon nilang makilala sa buhay Panginoon nila o God. Lord, maraming salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal na binigay sa amin, Panginoon Lord. Lord, sa mga nakakarinig ng video ito at nanonood, iba't iba ang sitwasyon ng buhay, Panginoon namin. At Lord, hindi lingid sa iyo ang mga nilikha mo. Kilalang-kilala mo kami, ang bawat isang nilikha mo po, Panginoon Lord. Lord, kung ano man po, Panginoon, ang nais mong baguhin sa amin, upang sa ganung Panginoon ay lubusan ka naming mahalin, Panginoon, ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip, Panginoon Lord. At even though, Panginoon Lord, yung mga kapatiran namin na nasa paligid, Panginoon namin, ay magkaroon kami ng malasakit, Panginoon o Lord. At patuloy namin, Panginoon Lord, bigyan mo kami ng lakas, Panginoon o God, na patuloy namin ma-share, Panginoon, na iyong magandang balita ng kaligtasan, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, ang iyong mga anak na nakikinig, Panginoon, Lord, dalangin ko po, Panginoon, Lord, na Lord, ang sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, Lord, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lang yung daan at ang katotohanan at ang buhay, Panginoon. At walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan mo, Lord. Tunay nga po, Panginoon, Lord. Kung tunay nga po kami magmamahal sa iyo, Panginoon, at kung tunay nga po, Panginoon, Lord, na ibibigay namin ang aming buhay at puso, Panginoon, sa iyo, Lord. Tunay nga po, Panginoon Lord, yung pagmamahal, Panginoon Lord, na sinasabi, Panginoon Lord, na pagmamahal na agape love, Panginoon Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa agape love na pinagkaloob mo po, Panginoon, sa amin, na wala sa kabila ng lahat ng yun, Panginoon. Narito po, Panginoon, kami, Lord. Lord, nakikita mo yung mga puso, Panginoon. Lord, naninikluhod, Panginoon, kami sa iyo. At nagsisisi kami sa aming mga nagawang pagkakamali, kasalanan, Panginoon Lord. Tulungan mo kami na makabangon muli, Panginoon Lord. Kaya, Panginoon Lord, tulungan kami ng banal na Espiritu sa mga oras na ito, na turuan kaming umibig sa mga taong hindi kaibig-ibig, Panginoon Lord. At tulungan mo rin po, Panginoon, kami na day by day ng buhay namin na ikaw lang, Panginoon, yung aming yakapin, ikaw, Panginoon, ang aming mahalin, Panginoon Lord, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, ay kami po, Panginoon Lord, ay tulungan ng banal na Espiritu na ang pag-iisip, Panginoon namin, ikaw lang ang maging pukol sa araw-araw ng buhay, Panginoon namin, Lord. Lord, maraming salamat sa mga oras na ito at dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga kapatid ko po, Panginoon Lord, na nanunood o nakikinig, Panginoon, ng video ito, Lord. Lord, you are the miraculous God. Walang imposible, Panginoon, sa iyo. Kaya mong baguhin ang mga puso, Panginoon, namin at kaisipan namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala ko, Panginoon, sa iyo ang aking mga kapatid, Panginoon, Lord. Saan man sulok sila ng mundo naroroon, Lord, abutin mo, Panginoon, ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, Lord. Lord, ang sabi mo nga po, Panginoon, Lord, your word is not only information, but, Lord, your word is transformation, Panginoon, sa buhay po, Panginoon namin, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.